alam mo, itong angel, parang kahawin niya yung alien eh, na version ni Eric von Daniken. Si Eric von Daniken, dati siya Katoliko, pero nung nakita niya posible mga technology, bumitaw na siya sa religion niya. Hindi, nominal Catholic pa rin siya, pero lumipat na yung attention niya dun sa mga high-tech na mga technological stuff na alien. Yung extraterrestrial na hindi spirit being, kundi extraterrestrial, katulad lang natin. Tapos din sa spiritista na Pag spiritista, parang hawig na rin sa mga angel Christian din yan. yung naglalakbay, nagpapadala sa kanila, nagaling ka sa iba-ibang ano. Iba-ibang So, lugar. nagagamit. Astral projection. Di ba sa Pentecostal, kilala niyo si sino nakaalala? Emmanuel Eli Amos. Pag-review niyo, Emmanuel Eli Amos, naalala mo? Negro siya, dinala siya sa ilalim ng dagat, dinala siya sa napasok mo yan, ha? Tapos Oo. Francis, diba siya? Grabe yung kwento, alam, hindi mo pandiwalaan. Eh kung siguro parang hawig din sa Ilulutang yung kabaon, kaya niyang ipalutang, kaya niyang i-ano, angel din yung mag-ano. So, tinutukoy mo yung kapangyarihan ng magpalunang, etc. oo. Angel din yung nag-guide sa kanila, pati kung Meron na sasabihin, ang tunay na anak ng Diyos, hindi siya binigyang lisensya mag-show off ng ganung kapangyarihan ngayon. Kasi, yung gumagamit ng show off niya ngayon, yung mandaraya. Ngayon, you are under training. One day when you're glorified body, bibigay rin yan sa'yo. Pag ikaw ay pasado karapat dapat. So, mayroon pa kayong pronunciation believers. Lingwahin ng langit ang binibigay sa amin. Kaya ang original lingwahin ng langit, may kapangyarihan yun. Katulad ng sa Kabala. So, kung ngayon nabibigkas mo na ngayon, wala kang pinag-iba sa mga kabalistang mangkukulang. Kabalistang mga espiritista, yung mga may orasyon. O may salita na, may kapangyarihan agad. Parang kung na may kapangyarihan sa sarili mo, hindi ka pa makakarapat-dapat eh. Parang bata ka, binigyan mo ba rin? Bibigyan mo ng 1 milyon, pero bata pa siya. Ano gagawin niya sa pera? Matutulak ng corruption. Daya. By the way, merong tao na parang white witch, black witch. Pareho lang witch yan. Meron ng mabait, meron ng, parang ano, Katoliko, may mabait, meron ng basti. Parang sa religion natin, di ba? Sa bawat gawain natin, may mabait. Pero hindi merong hindi mabait. Pero kahit mabait, mabait ka pa rin. So, itong tumutulong, alam mo ba yung tulong sa material na bakit pwede mo pang magpandaya mo? Na parang hahanga ka doon, napunta ng attention mo. Dito nga sa message, marami malawak ang gawain, maraming napupuntahan. Nasa katotohanan na siya, yung batayan. Dapat ang batayan, sharing sa Word of God. Parang kinalimutan mo na yung truth ng Word of God. At tinitignan mo na lang, ilawak ng gawain. Pinabakain mo na nasa katotohanan yung tao. At hindi rin tama na dahil sa ganyan, ang kapalit niyan, hindi sisiraan mo yung kapatid. Okay, ano pa? 50 minutes ako. Pwede. Pwede. Oo, pwede. Yan yung one-third ng angel. Di ba, one-third ng mundo makasunog. Pero eventually, maging 100%. Okay. Wala na question? Mardo. Laman lupa. Principality, high places. Diba? Kung spirit real, kahit saan lugar niyan, Hades. Ang Hades pa, nasa lalim na. Kahit katabi mo, Hades yun. Kahit sa taas mo, Hades yun. So, yung sinasabi mong lupa, dito sa third dimensional direction lang natin. Tama ko yung nasa avoid yun.
Direction, sabi naman niya, wala kasi direction doon. Parang puso, no? Ganun din yun. Isasabi mo, direction lang yan, meron na sa lupa. Ngayon, let's talk about yung appearance. Siya ay maitim, may pakpak ng paniki, or what. Alam, ito yung unawa ako. From a higher dimensional plane, going into this third dimensional plane, meron tinatawag na kirub. Alam mo yung meaning ng kirub? Check mo sa concordance. It's an appearance. Hindi yan bata, nakalong bata, may pakpak talaga. Yung ulo ng bata. Cute na bata. Baby. Oh. Yan, ang meaning ng kirub, isang appearance yan. Meron mukhang leon yan, mukhang tao yan, na pinagsama pa yung katawan ng tao. Hayop na tao. Ang kirub, pwede mong i-identify yan, whether good or bad. Kasi ang meaning ng kirub ay meron siyang manifestation appearance. Ang nakikita mo, nababasa niyo sa Bible, ay not necessarily ganyan talaga tunay na itsura niya. Kasi yan ay manifestation lang. Alam mo yung manifestation? Pakita yun, pakita. Kung paano yung Diyos pwede magpakita bilang apoy, bilang ulap. Ganun din yung anghel, pwede siya magpakita mukhang demonyo, mukhang hayop, mukhang tao. Kirub lahat yun. You speaks sa Giza, Egypt. Hindi ako magtataka kung meron ding mukhang ganyan na ganyan kalaking anghel na nakikita yung tao. At in a vision. So pag sa yung kirub, pwede siya mag-manifest na gano'n. So yung paniki, sa probinsya may gano'n rin itsura eh. O aswang, taong nagmukhang, naging naglabas ng pakpak, sinangin yung butor-butor. Bottomless pit? Ay, ganito. Hindi lahat nakakulong sa bottomless pit. May nakawala. May nakawala. Unti-unti, di ba? Unti-unti. Pero isang araw lahat ilalabas. Lahat makakalabas. At ang mukhang zombie lang. Bago kayo apoy, siguro may zombie lang. Gusto lang tao mamatay kasi parang nakakatakot ng buhay. Anong klase angel yung ikinulong? Kasi pag pinakawala sila... Yun na nga yung fallen angels. At hindi, anong klase, di ba may matapang, sobrang tapang? Maraming ganun. Yung nakalaya, yung nandaraya. Yung mas sadista, nakakulong. Kinulong. Isang araw ilalabas din yan para sa Kaya tribulation pala nagkaroon period. sila ng parang nervous eh. Di ba sa Kung mamamatay nga sa nervous yung tao, may katatay ganyan nations are breaking. yung there's of the same. Pag pinakawalan sila, there's of the same. Iba may tears of the sage, yung kwento ng kantang yun, tungkol naman sa naghihirap na sage, wala kayong pakiratay. Pero yung merong kanta, nations are breaking, Israel's awakening. Tapos meron pa rin, mayroong pang-lyric doon, nininervous yung tao, halos mamatay sa nervous. Nalimutan ko na yung pamagat ng kanta. Okay. He's coming soon yun. The day of redemption is near. Yan ang title ng kanta. Okay. 5 minutes na. Patayin ko kung 5 minutes. Wala pa? Ilang minutes? Gusto ko yung magkaroon sa rin kung 15. 15 na ba? Dito, meron pa 5 minutes eh. Wala na kayong tanong? Sige. Wala kayong tanong ha? Sige. Closing prayer tayo. Meron akong sharing ko po dito sa HLU para sa bago. Maganda lumalik ko kasi marami nang gumawa. Kulilat na ako dyan. So, i-share ko na lang para makaabot lang kayo sa informasyon. Hindi pa sagad. Meron pang animal mo matino pa isip. Ang animal parang tao, pati may animal na matino. May animal na napoposes nila pero hindi pa sagad ngayon. Hindi pa sagad ngayon. Okay, tayo lahat. Brother Joey, palakpakan natin Panginoon. Please give us a closing prayer, Brother Joey.